Sa mga panahong payapa at puno ng dangal, hindi tulad ng bilis ng mga mensahe ngayon. Ang pagpapahayag ng pag-ibig ay isinasagawa sa paraang puno ng respeto at pagpapahalaga. Si Dr. Jose Rizal, ating pambansang bayani, ay hindi lamang kilala sa kanyang talino at pagmamahal sa bayan, kundi pati na rin sa kanyang mga karanasan sa pag-ibig na sumasalamin sa makalumang pamamaraan ng paliligaw ng kanyang panahon. Segunda, halina at paparito, sapagkat huli na tayo sa misa. Sandali lamang ho, inay. Kanina ka pa riyan, parang ayaw mo nang umalis sa salamin. Patawad po, inang. Ang aking tubig at pagdagoy, witi mo'y kislap ng bituin. Titig mo'y gabi maningin. Ngunit yakap mo'y nangangaman. Isa'y mo'y At saan ka na naman nakatingin? ng luha. Hangin bumubulong ng pagluksa. Umagay na himbing ng di kusa. Magandang araw, Bini. Magandang araw din, Jose. Napansin ko kasing papauwi ka na at wala kang kasama. Ay, oo, Jose. Si ina may pinuntahan ng saglit at ako na lang mag-isang umuwi. Baka kinakailangan mo ng kasama. Ihatid na kita. Wala ka bang pinagkakaabalahan? Meron, pero makakapag-antay naman yun. Sige, ikaw bahala. Segunda, maaari ko bang malaman kung may pinagkakaabala ka sa makalawa? Bakit, Jose? Gusto ko sanang ayain kang lumabas kahit panandalian lamang. Jose, si inang kasi ay mahigpit sa ganyang usapin at baka hindi ako payagan. Ako nang bahalang magpaalam kay Doña Hosta. Sige, basta ikaw ang bahalang mag-alam kay ina. Paano ba yan, Jose? Narito na ako. Mauna na ako. Noong mga panahong hindi pa nauuso ang telepono, ang panliligaw ay sinasagawa sa paraang mas malapitan at ang paglalakad o paglalakbay ay naging hindi lamang paraan kundi bahagi na rin ng kasanayan ng mga manliligaw. Sige, Jose. Salamat sa pag-apilit mo ka pauwi. Salamat rin. Sobrang saya ko ngayong araw. Segunda, pasok! Tingin mo uwi pa ito ng isang babae? Inang, hindi ko po namalayan ng oras. Pagpasensyahan niyo na po. Pumirmi ka din sa bahay at huwag kang lalabas. Ang paghingi ng kamay ng dalaga mula sa kanyang mga magulang ay alinsunod sa tradisyong pinahahalagahan ng isang manliligaw. Magandang araw po, Doña Hosta. Anong ginagawa mo dito? Narito po ako para formal na makyat ng ligaw kay Segunda. Hindi po pwede. Ipapakita ko po na tunay ang pagmamahal at sincero ang pag-akyat ng ligaw kay Segunda. Ito ang tatandaan mo, Jose. Kahit anong mangyari, hindi magiging kayo. Gagawin ko po ang lahat para magbagong isip mo. Bago pa umusbong ang mga kanta sa radyo o telebisyon, ang paghaharana ay siyang wika ng puso ng mga binata. Ang mga himig ng gitara at boses na umaawit ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na mga lansangan. Hindi lamang ito para iparating ang pag-ibig sa dalaga, kundi para ipakita rin sa kanyang mga magulang ang kagalingan at kabutihang loob ng manliligaw. Habang ang pagsisilbi sa tahanan ng dalaga ay patunay na kanilang tunay na intensyon. Mga tradisyong buhay na buhay noong panahong inapahalagahan ni Rizal ang kabutihang loob at paggalang sa pamilya. Ito, Jose, tubig. Uminom ka muna at mukhang pagod na pagod ka na. Wala to, Segunda.
para sa iyo, hindi akong pagsilbihan ka ng iyong ina. Segunda! Huwag kang lalapit sa lalaking iyan! Pero inay, ginagawa ni Jose ang lahat. Hindi mo ba nababatid? Wala akong pake! Tingin mo papayag ang iyong ama? Hindi, Segunda, hindi! Pero inay, Walang pero at anumang rason! Doña Hosta, huwag niyo pong saktan si Segunda. Mahal na mahal po namin ng isa't isa. Ikaw, Jose! Walang mapapala ang anak ko sa'yo! Mas na mainam pang umalis ka sa pamamahay ko! Hindi ko kailangan ang paninilbihan mo at layas! Sa panahon ng mga mensaheng mabilis na naglalakbay sa pamamagitan ng screen, ang makabagong paraan ng paliligaw ay nagdadala ng bagong anyo ng pagpapahalaga at koneksyon, kung saan ang isang maingat na good morning na mensahe ay maaaring kasing halaga ng isang bulaklak, at ang pag-aayos ng isang virtual date na may kasamang pagtingin sa pelikula ay kasing espesyal ng isang paglilibot sa parke. Hindi nawawala ang ugali ng pagiging maingat at tapat. Binabago lamang ng teknolohiya ang paraan ng paghahatid nito sa puso ng taong pinapangarap. Aba, Althea, gumising ka na dyan! Ano oras na? Ano ka, anak mayaman? mama naman, wala pa nga eh. May katulong ba kayo? Gumising na kayo dyan! Bilisan nyo! Hoy, tumulong ka din naman! Ate naman, panira. Bahala ka dyan, mapapagalitan ka. Ang komunikasyon ay naging kasing dali ng pagpindot ng mga daliri sa screen. At ang pagkakaroon ng karelasyon ay maaaring magsimula lamang sa isang like, swipe o mensahe na maaaring ipadala sa kabila ng mga dagat at bundok. Ngunit sa kadalian ng paglapit, hindi rin mawawala ang hamon na tiyakin na ang ugnayan na nabubuo ay may malalim at tunay na pagpapahalaga. Oh, ano na naman paalam mo sa mama mo? Sus, wala yan si mama. Ay, Althea, ano na palang balita sa nakaka-chat mo? Okay lang, mag-meet kami mamaya. Pag tinanong ka ni mama, huwag mong sabihin ha, sabihin mo gagawa tayo ng project. Uy, labas kami dyan ha? Oo naman. Tara na nga, bilisan na natin at mampusan pa tayo ng pulutan yan. Isa pa. Sandali, tumatawag si ate. Hoy, huwag mong sabihin hinahanap ka na. Pinapauwi ka na? Hindi pa matapos oh. Hindi ako uwi, akong bahala. Tama, huwag kang uwi. Ngayon lang naman tayo nagkita eh. Sandali, ito-chat ko lang si ate. Huwag kayong magsumbong nandito tayo galing ha. Hala! Hindi pwede pala ko to kay mama. Anong nangyari sa'yo? Wala, masama lang pakiramdam ko. Balik na ako sa loob. Sa kasalukuyang panahon, ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya ay humubog at malaki ang binago sa bawat aspeto ng ating buhay. Mula sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan, pag-aaral, trabaho, hanggang sa paano natin ginagabayan ang ating pang-araw-araw na gawain. Aling Nene! Oh, bakit? Ano po ako, ang classmate po ako ng anak niyo. Andiyan po ba siya, si Althea? Nandun sa loob. Akala ko wala kayong pasok. Meron ho, dumaan lang ako kasi sabi ng prof namin 1 week na daw po siya hindi pumapasok, hinahanap na. Pasabi na lang po ah. Oh, sige. Salamat! Althea! Nasa kwarto niya, mama, masama daw pakiramdam. Anong masamang pakiramdam? Buisit na bata to? Hoy, babae! Harapin mo nga ako! Anong pinanggagawa mo, ha? Dumaan dito ang kaklase mo. Ang sabi, ilang linggo ka nang hindi pumapasok. Anong pinanggagawa mo, babae? Makabuntis na yan, ma. Anong pinanggagawa mo sa sarili mo, ha? Magsabi ka nga ng totoo? Oo na! Buntis na! Masaya na kayo? Bakit hinayaan mo yan sa sarili mo, ha? Pakilala mo sa akin ang lalaki na yan! Wala ka talagang modo!
Magandang araw, Felicity. Magandang araw, Benito. Napansin ko kasi may pauwi ka na. Mag-isa ka lamang. Ay, oo. At layas! Hoy, Ateya, ano na pala balita sa nakaka-chat mo? Okay lang, mamaya mag-meet kami. Pag nagtanong si Mama, wag mo sabihin na. Hoy, labas kami dyan. Ay! Okay, 1, 2, 3, play. Magandang umaga po, Doña Usta. Anong ginagawa mo dito? Narito po ako para umakyat ng ligaw kay Doña Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na si Mitzi Balunsay ay napatay ng isang taong may matindi at mapanganib na pag-ibig sa dalaga. Ang suspect ay kinilalang si Alvin de Los Angeles, kaeskwela at masugid na manliligaw ni Mitzi.